Go. Good evening, everyone. We are the Group 7. Today we present you the fundamentals of first aid and water safety. Choking. The airway may be obstructed externally or internally. For example, by an object that is stuck at the back of the throat. The main causes of obstruction are, sinasabi dito is yung choking, pwede siyang mangyari internally or externally. At ang mga main reason or ang mga causes nito ay ang number 1, inhalation of an object such as food. Minsan, pagka kumakain tayo, tapos bigla tayong natawagan yan. May 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 pagkain na papasok sa kumbaga mababaknal ka. Number 2, blockage by the tongue. Blood or vomit while a casualty is unresponsive. Minsan yung dila natin umaarang sa labasan ng hangin at nagkokosto ng choking. Number 3, internal swelling of the throat, occurring burns, scald stings, or anaphylaxis. Number 4, injuries to the face or jaw. Minsan kapag na-aksidente tayo, nakukuha natin to at pwedeng mag-cause ng choking. Number 5, an asthma attack in which the small airways in the lungs constrict. Minsan, yung mga tao na ina-asthma, kung mapapansin natin, pagka umaatake yung asthma nila, nahihirapan silang humiga. Condition nila yon at nagkukos din yon ng choking. Number 6, external pressure on the neck as in hanging or strangulation. Ito naman yung pagka sinasakal ka or pagka sinakal mo yung sarili mo, mag-cause din to ng choking or pagka nagbigti ka, ayan, pwede ka din ma-choke dyan, yung hanging. Number 7, peanuts, which can swell up when in contact with body fluids. May mga taong allergic, may allergic reaction sa peanuts, and kapag nangyari yung allergic reaction na yon, yung nagkukos din ito ng choking. This pose a particular danger in young children because they can completely block the airway. Airway obstruction requires prompt action. Be prepared to give chest compressions and rescue breath. If the casualty stops breathing, the most common thing to do is the Heimlich maneuver. So, ano po ba yung Heimlich maneuver? Heimlich maneuver. Ito ang abdominal thrust na mas nakikilala sa Heimlich maneuver. Ang katamtaman hanggang mariin ang pagtulak paloob ng diaphragm upang maiusod o maiduwal palabas ang anumang dahilan ng pagkabara sa lagusan ng hangin sa paghinga. Next wait lang. Sa 1. Ito yung mga steps para ma-survive yung tao na tinatawag na Heimlich maneuver. Step sa mga adults. Step 1, if a casualty is breathing, encourage her to continue coughing. Remove any obvious obstruction from the mouth. Kung huminga ang biktima, hikayatin siyang pagpatuloy sa ubo. Alisin man ang anumang halatang sagabal sa bibig. Number 2, if the casualty cannot speak or stop coughing or breathing, carry out back blows.
support her upper body with one hand and help to learn well forward. Give up to 5 sharp blows between her shoulder blades with the heel of your hand. Next tol. Stop if the obstruction clears. Check her mouth. If back blows fail to clear the obstruction, try abdominal thrust. Stand behind the causality and put both arms around the upper part of her abdomen. Make sure that she is still beating with a well forwards. Clench your fist and place it between the navel and the bottom of her breastbone. Grasp your fist firmly with your other hand. Pull sharply inwards and upwards to 5 times. Ito yung kung ang biktima ay hindi makapagsalita o huminto sa pag-ubo o paghinga, magsagawa ng mga suntok sa likod na hindi naman gaanong malakas. Suportahan ang kanyang itaas na katawan gamit ang isang kamay at tulungan siyang sumandal ng maayos. Magbigay ng hanggang 5 matalas na suntok sa pagitan ng kanyang mga talim na baliktad gamit sakong ng iyong kamay. Step 3. Check her mouth. If the obstruction has not cleared, call EMS for help. Suruin ang kanyang bibig. Kung hindi pa naalis ang sagabal, tumawag sa EMS para sa tulong. Step 4. Repeat step 2 and 3, rechecking the mouth after each step until help arrives or the causality becomes unresponsive. Ulitin ang hakbang na 2 at saka 3 na muling suriin ang bibig pagtapos ng bawat hakbang hanggang dumating ang tulong o ang biktima ay hindi na tumugon. Next. The child is breathing. Encourage her to cough. This might clear the obstruction, remove any obvious obstruction from her mouth. If the child cannot speak or stop coughing or breathing, carry out back blows. Bend her well forward and give up to 5 blows between her shoulder blades using the heel of your hand. Check her mouth but do not shape the mouth with your finger. Sabi nga nila dito, kung huminga pa daw ang bata, kayatin siyang umubo upang maalis ang sagabal o kaya naman alisin ang sagabal pero huwag mo naman ipasok talaga total yung kamay mo. Kung hindi makakapagsalita o huminto sa pag-ubo, paghinga ng bata, gawin ang mga pag-push sa likod ng maayos at bigyan ng hanggang 5 push sa pagitan ng gamit ang iyong kamay. Suriin ang bibig niya pero huwag mong ipasok ang kamay mo. If the back blows fail, try abdominal thrust. Put your arms around the child, upper abdomen. Make sure that she is bending well forwards. Place your first between the navel and the bottom of her breastbone and grasp with your other hand. Pull sharply inwards and upwards up to 5 times top of the obstruction carriers. Subukan na pag-push sa tiyan kung nabago ang pag-push sa likod. Ilagay ang mga braso sa itaas ng tiyan ng bata. Tiyakin nakayuko siya ng maayos. Ilagay ang kamao sa pagitan ng pusod at sa ilalim ng dibdib. At hawakan ito gamit ang kabilang kamay. Hilahin ng pataas na 5 beses at itigil kung walang ng sagabal.
Check her mouth. If the obstruction has not cleared, call EMS for help. Suriin ang bibig niya kung hindi mapaalis ang sagabal at tumawag na ng EMS para sa tulong. Repeat step 2 at 3 rechecking the mouth after each step until help are received or the constantly becomes unresponsive. Ulitan ng hakbang 2 at 3 sa dumating ang rescue o biktima ay hindi tumutugon. On infant, if the infant is unable to cry, cough, or breathe, lay her face down along your forearm and and support her head. Give up to 5 back blows between the shoulder blades with the heel of your hand. Step to turn the infant over so that she is to face up along your other leg and check her mouth. Remove any obvious obstructions with your fingertip. Do not sweep the mouth with your finger, as this may push the object further down to the throat. Next pre. If back blows fail to clear the obstructions, try chest thrust. These are similar to chest compression, but sharper in nature and delivered as lower rate. Lay the infant face up on your leg. Place 2 fingers on the lower part of the breastbone. Next pre. Below the nipple, line and push downwards. Give up to 5 chest thrust. Step 4. Check her mouth if the obstruction has not cleared. Call AMS for help. Step 5. Repeat steps 2 and 3, rechecking the mouth after each step until help arrives. The casualty becomes unresponsive. Lahat na yun eh. Kailangan mong ilagay yung dalawang daliri mo sa middle of the breastbone, just below the nipples. Magbigay ng 5 quick thrust down to pressing the chest 1/3 to 1/2 the depth of the chest. Patuloy mo lang ibigay yung back blows followed up back 5 chest thrust until the object is dislodged or the infant loses alertness. How do you relieve choking in a conscious infant? If back blows don't relieve the choking and your baby or child is still conscious, give chest thrust to infants under 1 year or abdominal thrust to children over 1 year old. This will create an artificial cup, increasing pressure in the chest and helping to dislodge the object. How do you know when an infant choking is serious? The danger signs of true choking are inability to cry or make much sound, weak and effective coughing, slow or high-pitched sounds while inhaling. What are the 3 common causes of choking? Ito yung pagkain ng mabilis at hindi ngumunguya o nilulunok agad yung pagkain. Drinking alcohol, paano mo malalaman kung nag-choke na yung baby? Number 1, they appear to be crying or coughing, but no sound is coming out. This is sometimes called a silent cough. Number 2, they are unable to cough. Number 3, their face may be pale. Number 4, their lips may be blue. Okay na pre. Magsagawa ng mga suntok sa likod na hindi naman gaanong malakas. Suportahan ang kanyang itaas na katawan gamit ang isang kamay at tulungan siyang sumandal ng maayos. Magbigay ng hanggang 5 matalas na suntok sa pagitan ng kanyang mga talim na baliktad gamit saong ng iyong kamay.
Wait lang po. Wait. Edit muna natin.